Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin balita mula dito sa channel ni Philippines Trending News. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel, nandiyan po sa ibaba ang full video link. Pa-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga niya dito mga babayan, no? Maruming taktika ng China, nabuking na mga sundalo, inutusan kaagad na maghanda. Alamin natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin ang ating video ngayon. At syempre huwag na natin patagalin, umpisa na natin ang mga balitang ito. Let's go! Sa iba pang balita, ibinunyag ng mga mangingisda mula sa coastal town diyan sa Sambales ang lalo pa raw paglapit ng mga barko ng China Coast Guard sa dalampasigan ng probinsya ng Sambales. Ito ay sa gitna na rin ng idiniklara ng China na unilateral fishing ban at anti-trespassing policy diyan sa bahagi ng West Philippine Sea na sumasaklaw din hanggang sa mga common fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Masinloc Fishermen Association President Leonardo Quaresma, nitong weekend mga kabombo ay natanaw ng maraming mangingisda sa kanilang lugar yung mga barko ng China malapit mismo sa bayan ng Masinloc. Tinataya ang mga ito na nasa layong 30 nautical miles lamang mula sa dalampasigan. Bago yan mga kabombo ay hanggang 14 nautical miles ang layo ng mga Chinese ship mula naman sa dalampasigan ng Masinloc sa naturang lugar. At naalarma nitong si Quaresma na lalo pang lumalapit itong mga barko ng China sa dalampasigan ng Sambales at tuluyang iniipit yung mga mangingisda sa naturang lugar. Kung maalala mga kabombo, sa pagsisimula ng bagong regulasyon ng China na paghuli doon sa mga mangingisda na umano'y manghihimasok sa karagatan na kanilang inaangkin, ay nauna nang umapila mga mangingisda ng naturang probinsya ng regular na presensya ng mga barko ng Philippine Coast Guard sa nasabing probinsya. Yan ay upang alalayan naman sila kung sakaling sila ay mangingisda sa naturang parte pa rin ng ating karagatan. Mula noong Hunyo 15 kung saan ay kailan sinimulan yung pagpapatupad ng naturang direktiba, wala pang napapaulat naman na hinuling mga mangingisdang Pilipino na nagawi doon sa area ng kinukordon ng mga opisyal o tauhan ng China Coast Guard. Ito yung sinasabi natin mga babayan, no, na kung saan hindi talaga makukontento no yung China dun sa kanilang sinasakop at talagang uunti-untiin tayo niyan. Okay, so kung makikita natin dito sa mga balita na to mga babayan, no, halos sinagad na talaga nila no yung kanilang boundary na inaangkin, no. Imagine niyo 30 nautical mile na lang sila sa kalupaan po ng Masinloc, Sambales, no. Halos ang lapit-lapit na niya mga babayan. No, ganun po kalapit yung kanilang inaangkin na teritoryo diyan po sa lugar ng Sambales mga babayan. At maging doon sa mga ibang isla natin like sa Palawan, no, sobrang lumalapit na rin sila diyan mga babayan. At talagang napakadelikado po niyan para sa mga mangingisdang Pinoy, no, diyan po sa mga area na yan. At syempre, no, asahan natin na matatakot sila dahil ang lalaki nga naman ng mga barko na yan. At posibleng may gawing hindi maganda sa kanila. Kaya ang request na itong mga mangingisda na to, no, magkaroon no, ng mga pagpapatrol ng Philippine Coast Guard diyan po sa lugar na yan ng Masinloc, Sambales. Samantala, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagdaan ng dambuhalang barkong China. Malapit yan sa may BRP Sierra Madre na nagsisilbing ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad, ang nasabing hakbang ng China ay bahagi ng kanilang mas malawak na pattern ng mapanghimasok ng mga patrol na naglalayong igiit ang labag sa batas na pag-angkin sa mga lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi din ni Trinidad na mahigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng mga aktibidad sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan ang bahagi ng kanilang commitment na protektahan ang territorial integrity at ang sovereign rights ng Pilipinas. Binigyang din ng opisyal na mananatiling mapagmatsyag at matatag ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang misyon para ipataguyod ang mga international law na sa dagat, partikular na po ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Binibigyang din ng Armed Forces of the Philippines na ang mga naturang aksyon ng China Coast Guard ay iligal, mapilit at salungat sa diwa ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
Siniguro din ni Trinidad na patuloy na susubaybayan at iuulat ng mga sundalo ang anumang mga kaganapan sa West Philippine Sea sa pagganap ng kanilang mandato. Samantala, nananawagan din ang militar sa lahat ng bansa na igalang ang international law at iwasan ang mga aksyon na papalaki pa ng tensyon sa West Philippine Sea. Alam nyo, no, itong ginagawa na to ng China, maituturing natin na isang panggigipit, no, sa Pilipinas. No, bakit natin nasabing panggigipit yan, mga babayan? No, talaga namang yung mga ginagawa nila na yan, no, lalo na itong pagdaan o pagpapatrolya ng tinatawag na monster ship, no, ng China. Itong pinakamalaking barko nila ng kanilang Coast Guard, no, nag-iikot sa mga isla ng Pilipinas at ito nga imagine ninyo lumalapit po, no, diyan sa BRP Sierra Madre. Panggigipit ito at pananakot, no, sa Pilipinas para sumunod tayo doon sa kagustuhan nila, no? Para sumunod tayo na umatras diyan po sa West Philippine Sea, which is hindi naman gagawin ng ating gobyerno ngayon, mga kababayan, dahil tayo yung mas may legal na karapatan, no, diyan sa West Philippine Sea at dun sa ating exclusive economic zone. At yung kiniklaim ng China na 10 dash line, no, na dating 9 dash line lang, ay ngayon 10 dash line na, no, talaga namang hindi kinakampihan, no, ng international na mga bansa at yan po ay kinukundina. Okay, so yan po ay talagang maituturing natin na illegal, no, yan pong 10 dash line na yan ng China, di ba? So itong ginagawa nila na to ay panggigipit sa atin, no, para mapayuko, no, ang ating bansa. No, at nilalabanan naman yan ngayon ng ating gobyerno sa pamamagitan ng mga mapayapang pamamaraan, di ba? Tiniyak ho ng 33 Chinese-Filipino business and civic organization sa bansa na suportado nito ang ginagawang diskarte nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Ginawa ng grupo ang naturang pahayag kasunod huyan ng patuloy ho na paglala ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at bansang China dyan ho sa may bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang grupo nga ay pinangunahan ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated kasabay ho ng kanilang apela para de-escalation ng tensyon sa dalawang bansa. Nanawagan din ito sa gobyerno ng dalawang bansa na piliin na lamang ang kapayapaan at maging ang kaligtasan para sa kanilang mga mamamayan. Ayon kay Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated President Cecilio Pedro, ang pagtaas nga ng tensyon sa dalawang bansa ay maaaring makaapekto lamang sa mga negosyo. Oo, yan, no? China, mga sangkay, mayroon daw pong ginagawa ngayong patibong sa Pilipinas para pumasok tayo sa isang malaking digmaan. Anong klase kaya itong patibong, mga sangkay? China, binubuyo ang Pilipinas na magsimula ng gera. Okay, panoorin natin. Ryan, paano ngayon pinaplano ng ating sandatahang lakas na tuhunan ng ganyang pambubuyo ng China? Monica, ayon sa Philippine Navy, babalik sila sa drawing board para magsagawa ng mas maraming plano sa kanilang isinasagawang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea para sa kasiguraduhan o katiyakan na din at ng kaligtasan ng ating mga sundalo. So yan po yung nangyari, mga sangkay, no? Nakaraan lamang, napag-usapan po natin yan. Yan po yung ginagawa ng China. Ito yung pinakamalala. At asahan po natin na kung sa ngayon, yan po yung pinakamalala, mga sangkay. Darating at darating po yung isang araw na mas malala pa po ang gagawin dyan. Oo, yun, no? Ito ang sigaw ng sundalong Pilipino nang kuyugin sila ng mga Chinese Coast Guard noong Lunes sa Ayungin Shoal. Makikita sa mga video ang panggugulo at pantadahas ng mga Chinese sa mga sundalong Pilipino sa harapan ng commission vessel ng Philippine Navy. Okay, so nadaanan na po natin yan, mga sangkay, no? Yan po yung kanilang ginagawa. Ngayon, ito po yung update kung paano daw po tayo pinapainan ng China, mga sangkay, para po mapunta po tayo sa isang malaking digmaan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang lahat ng ito ay bahagi ng taktika ng mga Chinese upang ibuyo ang mga sundalong Pilipino at hinihintay na magkamali at unang magpaputok para magkaroon ng kaguluhan. Ayan, mga sangkay, ha? Yan po yung matinding patibong ng China. Na tayong mga Pilipino, yung mga sundalong Pinoy, yun po yung mauna na kumuha ng weapon at
At alam niyo ng mga sangkay, kung sino ang gaya nga ng sinabi ko, ayaw makita ng China na sila ang magpapasimula sa gulong to. I mean, digmaan. Ayaw po nila. Kahit po yung itong North Korea na matagal na pong gigil na gigil sa South Korea na gustong-gusto pong mangyari na pumasok na po sa digmaan. Pare-parehas po sila, ayaw po nilang makita ng buong mundo na sila ang nagsimula sa digmaan. Kasi, di ba nga, kung maalala po natin, nung panahon po ng World War II, sino ba ang nagpasimula nun? Si Hitler, di ba? So, ang nangyari, pinagtulungan. Walang kakampi, mga sangkay. Maliban po sa Japan na sumunod sa ginawa ng Germany. So, ngayon, mga sangkay, ito po ay gustong mangyari daw ng China na tayong mga Pilipino, yung mga sundalong Pinoy, kaya ginagawa po nila yan, nang sa ganun, pag na out of control, itong mga sundalo natin, pag nawala na po sila sa control, gagamitin na po nila yung kanilang armas. Yan yung sinasabi natin. At kapag natin. nangyari yan, may rason na daw po yung China para makipagdigma. Yan po yung kanilang mga pag-a-analyze sa mga kaganapan, sa mga nangyayari ngayon. Kaya dapat po talaga maging maingat dito yung mga sundalo. No? Pero ako nga, gusto ko mangyari dyan, i-water cannon na po yung mga yan eh. Kaya nga lang, ang tanong din naman kasi dito, may mga gamit ba tayo na kaya magpalaya sa mga Chinese na yan, di ba? Ngunit ayon sa Navy official, hindi nila ito papatulan. Yan ang kanilang response. Hindi daw po papatulan kasi nga yan daw po yung isang patibong ng China. Yan yung gusto ng China. Para mahulog po tayo sa isang maling desisyon. At kapag nangyari yan mga sangkay, malaki po silang reason. Sasabihin na naman nila, hindi, sila kasi nauna eh. Yan ang ginawa sa amin. Kaya sinong gaban na namin, di ba? Galing din eh, no? We should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire for shot. Yun ang labanan yan. Understand Chinese thought. Papatol tayo sa maling paraan. Ayun. Ayan na, ang linaw ng sinabi po ng Philippine Navy spokesperson sa West Philippine Sea. Sabi po niya, they should never get into a shooting war. They would like to push us to fire the first shot. Gusto nila na ang una mga sangkay na gagawa nun, Pilipinas. Sabi po niya, yun ang labanan dyan. You should understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. So yun daw pong iniisip ng mga Chinese, na papatol ang Pilipinas sa maling paraan. O, diba? Ang galing din po ng taktikang to mga sangkay. Alam nyo kung totoo itong taktika na ganito talaga yung strategy ng China? Napakagulang po talaga. Dagdag ni Trinidad, laging nakaangkla sa rules of engagement at international law ang kanilang mga hakbang. Our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. Sa part na ito mga sangkay, kahit pa paano medyo tayo, no? Baga, okay din. Sabi po niya, yes, our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. So gusto nila, yung mga galaw ng Pilipinas, mga sangkay ng mga Pilipinong sundalo, ay naaayon at guided pa rin po sa rules of engagement. At nasa international law. Ayaw po nila mga sangkay na kumilos na parang wala na po sa hulog. Tama yun. Kagaya ng ginagawa ng China, di ba? Pero ang China kasi, alam niyo sa sobrang lago ng China ngayon mga sangkay, alam niyo yung gusto nilang maghari kahit po sa Asia eh. Sinusubukan po nila. Sa totoo lang, minsan gusto nilang pasukin yung Indian Ocean. Minsan gusto nilang pasukin yung teritoryo ng Japan sa karagatan. Kaya nga lang mga sangkay, hindi po nila madiretso yung dalawang bansa na malalakas. Kasi nga po, may mga pumapatol din po talaga, pumapalag, like yung Japan at yung India na nagpadala kaagad ng mga warship sa karagatan. So, ang Pilipinas, mga sangkay, hindi po natin magawang makipagsabayan pagdating po sa mga kagamitan sa karagatan dahil po, wala po tayo nun. Kung mayroon man kaunti lang. Pero sa totoo lang, ang may nito mga sangkay, may mali noong panahon po ni Noynoy Aquino. Kasi, nung time na nagkaroon po ng, ano ba tawag dito? Iringan na. Stand up. Sa lugar na yan, kung di ako nagkakamali, sa Scarborough. Ngayon, ang ginawa po ng Amerika, inutusan po yung pamahalaan natin na umalis dyan.
Nandun na po yung mga tropa natin nakabantay na eh. So ang naging problema, pinaalis po yung mga tropang militar ng Pilipinas, pero yung China, wala pong ganong rules. Walang ganong utos. So ang nangyari, naiwan po doon yung mga sundalo ng China. Yun yung rason mga sangkay na nakapwesto na po sila ngayon dyan, di ba? Sayang talaga eh. Alright, sa mga kababayan, no? Anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.